Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 3, Lesson 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismo ng Espanyol. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Let's start! Mga kasanayan at layunin. Nasusuri ang mga pagpupunyagi, kinahinatnan at implikasyon ng pagtatanggol ng mga katutubong pangkat ng kababaihan at iba pang sektor na mapanatili ang kalayaan at kolonyalismo. 1. Nasusuri ang video lesson na may pinamagatang pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. 2. Nasasagutan ang graphic organizer sa pamamagitan ng video lesson na may pinamagatang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. 3. Nakagagawa ang mga mag-aaral ng isang panata na nangangakong ipagtanggol ang lahing Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Unang araw. Balik-aral, panuto, iguhit sapat lang ang isang salamin kung ang pangungusap ay tumutukoy sa kalagayang panlipunang pangkababaihan at X naman kung hindi. 1. Ang mga babaeng babaylan ang namumuno sa mga ritual sa barangay. Sagot, salamin. 2. Ang mga kababaihan ay malaya at sila ay may pantay na karapatan sa mga lalaki. Sagot, X. 3. Sa panahon ng Espanyol, ang mga babae ay itinuturing na mahina at nararapat na maiwan lamang sa tahanan bilang tagapag-alaga ng pamilya. Sagot, salamin. 4. Ang mga babae ang pwedeng maging pinuno sa pamahalaan at makisali sa gawaing pampolitika. Sagot, X. 5. Ang mga kababaihan noon ay inaasahang makibahagi sa pagsisimba, pagrorosaryo at pagnonobena. Sagot, salamin. Picture analysis. Panuto, suriin ang larawan. Tingnang mabuti ang larawan at ibahagi sa klase ang inyong napapansin. Mga tanong. 1. Sino ang nasa larawan? Sagot, isang mandirigmang Pilipino at mga dayuhang mananakop. 2. Ano ang ipinapakita niyang kilos? Sagot, nakikipaglaban siya para ipagtanggol ang kanyang bayan. 3. Sa iyong palagay, bakit kaya ito ang kanyang naging tugon? Sagot, dahil ayaw niyang sakupin ang kanilang lugar at gusto niyang ipaglaban ang kalayaan. Gawain bilang 3, video suri. Panuto, panoorin ang video lesson at sagutan ang graphic organizer na nasa ibaba. Ito ay may pamagat na pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Sagutan ang graphic organizer batay sa napanood na video lesson. Sagutan natin. Dahilan ng pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Una,
naging malupit ang pamamalakad ng mga pari at gobernador general sa mga Pilipino. Pangalawa, pagpataw ng mga Espanyol ng mga patakaran sa lipunan. A. Sa pilitang paggawa. B. Pagpataw ng labis na buwis. C. Pagkakaroon ng diskriminasyon sa lipunan. 3. Pag-aalsa ni Lapu-Lapu laban kay Ferdinand Magellan. 4. Pag-aalsang politikal. Pinalitan ng mga Espanyol ang mga Datu at Maharlika bilang pinakamataas na pinuno sa pamayanan. 5. Pag-aalsang panrelihiyon. Maraming mga Pilipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala at nagpabinyag bilang Kristiyano. 6. Pag-aalsang ekonomiko. Tinutulan ang sistemang pangkabuhayan ng mga banyaga. Ikalawang araw, kaugnay na paksa, digmaang Moro. Gawain bilang 5, teksto suri. Panuto, basahin ang teksto tungkol sa digmaang Moro. Digmaang Moro. Ang salitang Moro sa salitang Kastila na Moor na nangangahulugang Muslim o Moslem. Nagmula ang salita na ito sa salitang Maurus, katawagan ng mga Kastila sa mga Muslim na naninirahan sa Afrika. Ang mga Moro ay ang mga Pilipinong Muslim sa Mindanao at Sulu. Tatlong sanhi ng hidwaan ng Kastila at Moro. Una, mga krusada ng Kahariang Espanya o Crusades. Pangalawa, pagtanggi ng mga Pilipinong Muslim sa pananakop ng Kastila. Pangatlo, pagpapakilala ng Kristyanismo sa kulturang Kastila sa lugar ng Mindanao. Unang labanan sa pagitan ng Kastila at Moro. Naganap ang unang labanan ng pangkat ng Kastila at Pilipinong Muslim sa Cebu noong 1569. Sinasabi na may mahigit na 20 vinta sakay ang mga Muslim mula sa Borneo at Jolo ang lumusob sa Visayas. Pinadala ni Legazpi ang puwersa ni Martin de Goiti upang paalisin ang mga sumalakay na Muslim. 1570, nakasagupa ni Juan de Salcedo ang mga Muslim sa Mindanao at nagapi nila ito noong 1573. Pananakop sa Mindanao. Taong 1578, nagsimula ang planong pananakop ng Kastila sa Mindanao. Tinulungan ni Gobernador General Francisco Sande si Sultan Sirela na maibalik ang kanyang trono sa Borneo. Inatake ni Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa ang Jolo ayon sa utos ni Gobernador General Sande. Sinubukang labanan ito ni Sultan Panguian. Taong 1579, nagpadala ng karagdagang puwersa ang Kastila sa pamumuno ni Kapitan Gabriel de Rivera, ngunit hindi ito naging matagumpay. Taong 1596, pinahintulutan si Ca Figueroa na pamahalaan ang pagsakop sa Mindanao at gawing kolonya. Siya ay ginawang gobernador ng Mindanao. Pebrero 1, 1596, halos 2,000 sundalong Kastila, Pilipino at mga pari ang nagpunta sa Mindanao. Narating nila ang Rio Grande de Cotabato at Buhayen. Pamprosesong tanong, una, ano ang kahulugan ng salitang Moro? Sagot, galing sa salitang Kastila na Moor o Moor na nangangahulugang Muslim o Moslem. 2. Sino-sino ang itinuturing na mga Moro? Sagot, ang mga Moro ay ang mga Pilipinong Muslim sa Mindanao at Sulu. 3. Ano-ano ang mga dahilan ng hidwaan sa pagitan ng mga Pilipinong Muslim at mga Kastila? Sagot,
Krusada ng Kahariang Espanya, pagtanggi ng mga Pilipinong Muslim sa pananakop ng Kastila, pagpapakilala ng Kristyanismo at kulturang Kastila sa lugar ng Mindanao. Gawain bilang 6, timeline. Panuto, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa digmaang Moro. 1569, naganap ang unang labanan ng pangkat ng Kastila at Pilipinong Muslim sa Cebu noong 1569. Sinasabi na may mahigit na 20 vinta sakay ang mga Muslim mula Borneo at Jolo ang lumusob sa Visayas. 1570, nakasagupa ni Juan de Salcedo ang mga Muslim sa Mindoro at Nagapi. 1578, nagsimula ang pananakop ng Kastila sa Mindanao. Tinulungan ni Gobernador General Francisco Sande de Sultan Sirela na maibalik ang kanyang trono sa Borneo. Inatake ni Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa ang Jolo. 1579, nagpadala ng karagdagang puwersa ang Kastila sa pamumuno ni Kapitan Gabriel de Rivera ngunit hindi ito nagtagumpay. 1596, pinahintulutan si Kapitan Figueroa na pamahalaan ang pagsakop sa Mindanao at gawing kolonya. Siya ay ginawang gobernador ng Mindanao. Pebrero 1, 1596, halos 2,000 sundalong Kastila, Pilipino at mga pari ang nagpunta sa Mindanao. Narating nila ang Rio Grande de Cotabato at Buhayen. Kaugnay na paksa, pag-aalsang agraryo, 3 araw. Pagtanaw sa nakalipas. Panuto, basahin ang sipi at sagutin ang mga susunod na gawain. Pag-aalsang agraryo, 1745. Ang pagiging ganid ng mga prayle ang naging dahilan ng mga paghihimagsik o pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa kanila. Dahil sa pang-angkin ng mga lupain na pag-aari ng mga katutubong Pilipino, nagsagawa ang mga ito ng pag-aalsa. Ang mga pag-aalsang ito ay sumiklab sa Katagalugang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Lian at Nasugbu, Batangas, mula 1745 hanggang 1746. Ang nasabing pag-aalsa ay umabot na rin sa mga karatig lalawigan tulad ng Laguna, Cavite at Bulacan. Ang nasabing pag-aalsa ay nakilala sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ang tanging layunin nito ay tubusin o bawiin ang mga lupain ng mga katutubong Pilipino na napasakamay ng mga ganid at mapang-abusong prayle at orden. Ang mga lupain na ito ay pagmamay-ari ng mga katutubong mula sa kanilang mga ninuno na tinatawag na ancestral domain. Ancestral domain. Ito ay tumutukoy sa mga lupa, teritoryo at likas na yaman na pagmamay-ari ng mga katutubo mula pa sa kanilang mga ninuno. Hindi pumayag ang mga paring prayle at orden, bagkus sila ay nagmatigas. Dahil dito, lumaganap ang kaguluhan at naging talamak ang nakawan sa loob ng kumbento. Ang ilang simbahan at kabukiran ay winasak at sinunog ng mga katutubo. Ang nasabing pangyayari ay nakarating sa hari ng Espanya na si Ferdinand VI, na nag-utos na ibalik ng mga prayle ang mga naturang lumang pamana. Subalit, hindi pumayag ang mga prayle at sila ay umapila dahilan upang hindi maibalik ang mga lupang pamana ng mga katutubo. Aral mula sa teksto. Ipinapakita sa pag-aalsang ito ang kakayahan at kapangyarihan ng mga prayle, hindi lamang sa aspeto ng relihiyon,
kundi pati na rin sa iba pang aspeto ng pamumuhay ng kanilang mga kolonya. Bagamat hindi nagtagumpay ang nasabing pag-aalsa, ipinakita rin dito ang katapangan ng mga katutubo na bawiin ang lupang pamana ng kanilang mga ninuno. Pamprosesong tanong. 1. Tungkol saan ang pag-aalsang agraryo? Sagot. Tungkol ito sa pag-aalsa ng mga Pilipino para bawiin ang kanilang mga lupang ninuno na inangkin ng mga prayle. 2. Ano ang ibig sabihin ng ancestral domain? Sagot. Ito ay mga lupain at yaman na pag-aari ng mga katutubo mula pa sa kanilang mga ninuno. 3. Ano ang ginawa ng mga katutubo para ipakita nila ang kanilang galit sa mga Kastila? Sagot. Sinunog nila ang simbahan at kabukiran at nagkagulo sa kumbento bilang protesta. 4. Nagtagumpay ba ang pag-aalsang agraryo? Oo o hindi at bakit? Sagot. Hindi, dahil hindi binalik ng mga prayle ang mga lupain kahit inutusan sila ng hari. Gawain bilang 8. Tama o mali? Panuto, isulat sapat lang ang tama kung tama ang pangyayaring naganap sa panahon ng pag-aalsa ng mga katutubo at mali kung hindi. 1. Ang pag-aalsang agraryo ng 1745 ay nagsimula sa Bulacan. Sagot, mali. 2. Kumalat ang pag-aalsang ito hanggang sa iba pang lalawigan tulad ng Cavite at Laguna. Sagot, tama. 3. Ang pag-aalsang agraryo ay isang pagkilos upang bawiin mula sa mga prayle ang mga lupaing kinamkam nila mula sa mga katutubo. Sagot, tama. 4. Isa sa mga ginawa ng mga katutubo ay nagnakaw ng mga pananim upang ipakita ang kanilang galit sa mga prayle. Sagot, mali. 5. Ancestral domain ang tawag sa lupaing minana mula sa mga ninuno. Sagot, tama. 6. Walang ginawa ang hari ng Spain noong nakarating sa kanya ang pangyayari tungkol sa pag-aalsa. Sagot, mali. 7. Hindi na ibalik ang mga lupain sa mga katutubo. Sagot, tama. 8. Pinagbigyan ng hari ng Spain ang kahilingan ng mga prayle na hindi ibalik ang mga lupain ng mga katutubo. Sagot, mali. 9. Ang mga prayle ay sadyang makapangyarihan sa pamumuhay sa kolonya. Sagot, tama. 10. Naging matagumpay ang pag-aalsang agraryo ng 1745. Sagot, mali. Kaugnay na paksa, pag-aalsa ng kapatiran ng San Jose. Ika-4 na araw. Paglalahat, think, pair, share. Panuto, pumili ng magiging kapartner at basahin ang teksto. Pagtanaw sa nakalipas, sino si Hermano Pule? Si Apolinario de la Cruz na mas kilala bilang Hermano Pule at kilala rin bilang isang Pilipinong bayani ay importante sa ating kasaysayan. Siya ay isinilang noong Hulyo 22, 1815 sa Sitio Pandak, bayan ng Lukban, Tayabas na ngayon ay Quezon. Ang kanyang mga magulang ay sina Pablo de la Cruz at Juana Andres, ay mga magsasaka at debotong Katoliko. Si Apolinario de la Cruz ay marunong magbasa at magsulat, ngunit sinabi na wala siyang formal na edukasyon. Sa kabila nito, malamang na siya ay nakatanggap ng pangunahing relihiyosong pagtuturo at pumasok sa lokal na pampublikong paaralan sa Lukban. Bakit nabuo ang kapatiran ng San Jose at mga dahilan ng kanyang pag-aalsa kasama ang iba pa nitong miyembro? Sagot,
Noong 1829, nagpasya siyang maging pari at sinubukang sumali sa orden ng mga Dominiko sa Maynila. Noong mga panahong iyon, pinagbawalan ng mga orden ng Simbahang Katolikong Romano ang mga Indio o katutubong tao ng Pilipinas na sumali. Kaya tinanggihan ang aplikasyon ni De la Cruz dahil lamang sa kanyang lahi. Nagpasya siyang magtrabaho bilang isang donado o kapatid na laiko sa ospital ng San Juan de Dios kung saan siya tinanggap sa Cofradia de San Juan de Dios, isang kapatirang kaanib ng ospital na bukas para sa mga Indio. Sa panahong ito, pinahusay niya ang kanyang kasanayan sa pagsasalita sa publiko at nag-aral ng Biblia kasama ng iba pang mga sulating panrelihiyon. Noong Disyembre 1832, itinatag ni De la Cruz na 18 taong gulang noon kasama ang paring sekular na Indio na si Brother Ciriaco de los Santos at 19 pang iba mula Tayabas ay itinatag ang kapatiran ng dakilang sodality ng maluwalhating Panginoong San Jose at ng Birhen ng Rosario na pinaikli bilang Cofradia de San Jose, kapatiran ni San Jose. Siya ay nakilala ng kanyang mga tagasunod bilang Hermano Pule, kapatid na Pule. Ang nasabing samahan ay naglalayong pakinggan ang boses ng mga Pilipinong nais maging pari. Tanging mga Pilipino lamang ang maaaring maging bahagi ng samahang ito. Hindi pinapayagan ang mga mestizo at mga Espanyol na sumali ng walang pahintulot ni Hermano Pule. Ito rin ay isang paraan ng kanyang paghihiganti matapos siyang hindi tanggaping mag-aral bilang pari. Sa paglakas ng samahan, nabahala ang mga Espanyol. Sa kabila ng paghiling niya na kilalanin ng pamahalaan at ng simbahan ng kanyang samahan, sa tulong ni Domingo Rojas, nabigo si Pule. Noong Oktubre 1841, sinalakay ng mga Espanyol Cofradia. Inimpo ni Pule ang 4,000 mga kasapi sa alitaw at matagumpay na nakipaglaban sa mga Espanyol. Ngunit nang dumating ang mga sumaklolong sundalong Espanyol, walang awa nilang pinagpapapatay ang mga matatanda, mga babae at mga bata na kasama ni Pule. Nahuli si Pule sa baryo Guibanga at hinatulang mamatay sa Casa Tribunal ng Tayabas. Nobyembre 4, 1841 matapos siyang barilin sa edad na 26. Ang katawan niya ay pinaghati-hati, inilagay sa kawayan at ibinandera sa mga lugar na madaling makita upang maging babala sa mga nag-iisip na mag-alsa. Aral mula sa teksto. Naitatag ang samahan ng San Jose dahil sa isyong diskriminasyon sa lahi. Ginawa itong kahalili ng Katolisismo ng mga kasapi. Nag-umpisa ang pag-aalsa ng sumalakay sa kanila ang mga Espanyol. Bagamat nagtatanggol ang mga Pilipino, tinalo sila ng mga kalaban. Gawain bilang siyam, subukan natin. Panuto, isulat sa iyong kwaderno ang tamang sagot. Gawain bilang siyam, subukin natin bilang paglalahat. 1. Sino ang namuno sa isang pag-aalsang may kinalaman sa pakikibaka para sa kalayaan sa relihiyon? Sagot, Apolinario de la Cruz o Hermano Pule. 2. Anong samahan ang itinatag ni Apolinario de la Cruz kung saan ang mga kasapi nito ay pawang mga Pilipino lamang? Sagot, Cofradia de San Jose. 3. Ano ang tawag ng mga tagasunod ni Apolinario de la Cruz sa kanya? Sagot, Hermano Pule. 4. Kailan ipinanganak si Hermano Pule? Sagot, Hulyo 22, 1815. 5. Kailan binaril si Hermano Pule? Sagot, Nobyembre 4, 1841.
Paglalahat B. Pagsagot sa mga tanong. 1. Sa iyong palagay, may katwiran bang magtatag ng samahang panrehiyon si Hermano Pule? Bakit? Sagot, oo, may katwiran siya dahil hindi siya tinanggap maging pari kahit gusto niya. Ginawa niya ito para marinig ang boses ng mga Pilipinong nais maglingkod sa simbahan. 2. Paano ipinakita ng mga Espanyol ang kanilang pagkamuhi pagkatapos nilang hulihin at patayin si Hermano Pule? Sagot, ipinakita nila ang galit nila sa pamamagitan ng pagpatay sa maraming kasamahan ni Pule, pati matatanda, babae at bata. Pinaghati-hati pa nila ang katawan ni Pule at ibinandera bilang babala. 3. Bakit nabuo ang kapatiran ng San Jose at ano-ano ang mga dahilan ng kanyang pag-aalsa, kasama ang iba pa nitong miyembro? Sagot, nabuo ang kapatiran dahil hindi pinayagan ng mga Pilipino na maging pari at dahil sa diskriminasyon sa lahi. Nag-alsa sila dahil gusto nilang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino at protektahan ang kanilang samahan laban sa mga Espanyol. Gawain bilang 10, pagtatanggol. Panuto, isulat kung paano ipinagtanggol ng ating mga bayani ang interes ng bawat Pilipino upang makamit natin ang ating kasarinlan. Paano ipinagtanggol ng ating mga kapatid na Muslim ang ating karapatan bilang Pilipino? Sagot, ipinaglaban nila ang kanilang lupa, kultura at paniniwala laban sa mga mananakop. Hindi sila sumuko at lumaban para sa kalayaan. Paano ipinagtanggol ng ating mga katutubo ang ating karapatan bilang Pilipino? Sagot, lumaban sila gamit ang kanilang tapang at sandata para ipagtanggol ang kanilang lupain. Ipinakita nila na mahalaga ang kanilang pamana at karapatan. Paano ipinagtanggol ng ating bayani na si Hermano Pule ang karapatan natin bilang Pilipino? Sagot, ipinaglaban ni Hermano Pule ang karapatan ng mga Pilipino na sumali sa simbahan at maglingkod bilang pari. Itinatag niya ang kapatiran ni San Jose para marinig ang boses ng mga Pilipino at lumaban siya sa mga Espanyol para ipaglaban ang kalayaan at respeto sa ating lahi. Pagninilay sa pagkatuto, gawain 12, panata. Panuto, gumawa ng isang panata na nangangakong magiging tapat at ipagtanggol mo ang iyong bansa sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Narito ang rubric sa pagmamarka. Nilalaman, presentasyon, tama ang mga salita at mga bantas. Kabuuan, 30 puntos. Pagsusulit, panuto, pagtapat-tapatin, hanapin at isulat ang titik ng tamang sagot, sapat lang. 1. Ang namuno sa isang pag-aalsang may kinalaman sa pakikibaka para sa kalayaan sa relihiyon. Sagot, D. Apolinario de la Cruz. 2. Ang samahang itinatag ni Apolinario de la Cruz, kung saan ang mga kasapi nito ay pawang mga Pilipino lamang. Sagot, B. Cofradia de San Jose. 3. Ano ang tawag ng mga tagasunod ni Apolinario de la Cruz sa kanya? Sagot, C. Hermano Pule. 4. Ito ay tumutukoy sa mga lupa, teritoryo at likas na yaman na pagmamay-ari ng mga katutubo mula pa sa kanilang mga ninuno. Sagot, A. Ancestral domain. 5. Sila ang mga taong ganid at kinamkam ang mga lupain ng mga katutubo. Sagot, J. Praile o Orden. 6.
Ang hari ng Espanya na nag-utos para ibalik ang mga lupang pamana sa mga katutubo? Sagot E. Ferdinand VI. 7. Ang mga babaeng namumuno sa ritual sa barangay. Sagot H. Babaylan. 8. Salitang nangangahulugang Muslim o Moslem. Sagot G. Moro. 9. Ang mga winasak ng mga katutubo at sinunog upang ipakita nila ang kanilang galit sa mga prayle. Sagot F. Kumbento at sakahan. 10. Ang pag-aalsang agraryo ay umabot sa lalawigan ng? Sagot I. Bulacan, Cavite at Laguna. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!